Morning, good afternoon, good evening, welcome back sa ating channel na It's a Truck. So, ngayong araw na to pag-usapan natin yung mga basic na media para sa ating carnivorous plants. So, personally, ang aming media na ginagamit ay ganito, sphagnum moss, no? Pagka nare-receive namin yung mga plants namin ngayon ay tinatanim namin sa pure sphagnum moss. So may mga dahilan kung bakit pure sphagnum moss ang gamit namin. Isa dahil sa maliliit na planter namin sila tinatanim, kasi maliit lang rin yung growing area namin at hindi namin kaya na itanim sa malalaking paso, no? Pero kapag may nag-a-avail naman ay inililipat namin to sa mas ideal na size ng planter. So alam nyo ba, kapag dumating yung mga sphagnum moss, yung mga plants na halimbawa nabili rin ako, no, ang media nila usually ay ganito, no, pure sphagnum moss rin, kaya naisip ko na gayahin, baka effective. So kaya nga lang, ang sphagnum moss na gamit nila ay hindi ganun ka fresh, no? Syempre gamit na eh. So tsaka usually niyan may mga chemicals na halo yan, kaya pinapalitan namin minsan ng media. Kapag sobrang dami naman ng plants, minsan din na rin namin napapalitan, no? So ang ginagamit naming media ito, no, itong mga sphagnum moss na ito, yung may mga live pa. Pero kung wala talaga, ayan, gumagamit na rin kami yan, at gumagamit na rin kami talaga ng sphagnum moss and perlite. At sabi ko nga na minsan ganito na minsan yung mga kasama niya ng media yung ginagamit namin, dinadagdagan na lang namin. So bukod sa sphagnum moss, no, ano pa yung iba na pwede nyong gamitin, no, na growing media? So ito ay para lang sa mga beginner, kasi alam ko yung mga iba sa atin eh, baga kahit nakapikit o napapanaginipan nyo na itong mga kumbaga kung ano yung mga sasabihin ko ngayon, no? So ang media na ginagamit namin bukod sa sphagnum moss, syempre yung sphagnum moss and perlite, no? Kaya naka-ready to kapag kinukulang kami ng media, ito yung ginagamit namin, no? Minsan naman may mga halaman na kailangan ng mas mataas na perlite, kaya may nakahanda rin kaming pure perlite dito sa aming growing area, no? So bakit mahalaga, no, na sphagnum moss and perlite? Kasi stable yung kanyang mineral content, o yung kapag mini-measure natin yung total dissolved solid, no? Stable meaning kahit na lumipas yung ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, taon, no, halos parehas lang yung measurement. Hindi tulad ng ibang mga media na tumataas kapag katagalan. Ano bang media yun, no? Yung mga media tulad ng lava rock. Ano may tsura ng lava rock? Parang may lava rock pa ako dito. Tingnan natin. Baka kasi magamit nyo. Pwede rin naman to, kaya lang kakaroon kayo ng mga problema na kapag tumagal. Tingnan natin yung lava rock. Ubus na ito Oops. Hindi pala lava rock to. Mga pamato pa. Meron pala ako na to. Pwede yan pang mga terrarium. Terrarium. Tama. Pang design. Yung lava rock, yung mga yung mga kulay tawag dito, kulay pula. Wala ba yung kulay? Yan. May mga itim rin, no? So maganda, gamitin nyo lang yon na pang toppings. Pero kung gusto nyo na low maintenance, pang matagalan, huwag na kayo maglaba rock. Gamit kayo ng sphagnum moss and perlite, no? Kung mapapansin nyo dito, no, sphagnum moss and perlite na media, ito mga to. Ayan, may mga perlite yan, titingnan nyo. So halos wala na akong maintenance dito. Mukhang may nagdilig na dito kanina, tinanghali kasi tayo ng gising. So ito yung mga sphagnum moss and perlite. Ito naman, kung papansin niyo, kuha tayo ng tweezer para mapakita ko sa inyo na lahat ng media natin dito ay sphagnum moss. Ayan, sphagnum moss lang yan.
Tapos ayan, may moisture na sa ilalim. Parang hydroponics nga to eh. Yung makaka-gets lang yan yung mga nag-hydroponics. So tingnan natin si lettuce. Isa sa mga pinaka-delicate na bago ngayon na maganda. Ayan o. Sphagnum lang yan. So dito naman tayo kasi mga bago to. Ayan, tanggalin natin itong patutubo halaman. Tiyot na pa. Mamaya gawin nating topic to, maganda yan. Yung mga nag-iitim na mga dahon, di ba nakakatakot yan sa iba. Pero sa amin, parte na yan ng pag-aalaga ng halaman. Hindi mamamatay itong mga halaman na yan. Paganda yan, kaya nangingitim. Tingnan nyo, hindi yan budol ha. Tingnan nyo yung mga new growth. Ito. Diba, walang itim. At kahit may mag-itim dyan, yung mga susunod na growth yan, wala na. So nasanay na kasi yung mga plants na yun. Kaya kung mapapansin nyo dito, pagdating ng halaman, so mangitim na sila sa umpisa, pero sa susunod mawawala na yung pangingitim niya. Bakit patuloy na nangingitim yung mga halaman kahit na nakapulsan nyo na ay galaw ng ginagalaw. Replant kayo ng replant, galaw kayo ng galaw sa halaman, paikot-ikot nyo, nilalagay nyo kung saan-saan. So, hindi nakaka-adapt. Kasi tingnan naman natin to si Joe. Walang Joe. Ayan o. Pure sphagnum rin yan. Ang haba na ng mga ugat niyan. Ayan. So Joe. So lahat yan. Ito yung ginamit namin yung kasamang media. Tingnan nyo yung media. Ayan. O yun yung ugat nasa ilalim na. Ito yung maganda kapag ka nasa mga maliliit na planter. Nag-e-explore agad yung mga roots niya. Kaya pag nireplant mo, kasama lahat ng roots na maayos. O ito, malaking Dutch. Hanap tayo. Just to give you some example na sphagnum lang talaga yung gamit namin. Ayan. Sphagnum lang yan. May nangitim ba? Yes, may nangitim. Pero yung mga sumunod, okay na. Ang ganyan lang mangyayari niyan. Mangingitim yung luma. Pero yung mga bago hindi na. Ayan. So ayan lang yung media natin. Tapos sabihin natin, sir, masama ba yung sphagnum and perlite? Actually hindi, maganda nga yun. Tignan nyo to, sphagnum and perlite yan. Ito mga bagong tanim. Ito taon na. So pero hindi ko pa rin tinatanggal. Masama ba yung hindi ginagalaw yung plants? Hindi, ayan o. Buhay pa rin, dumaan sa pagkaganda, pumangit, gumanda uli, pumangit, gumanda. So yung cycle niya na hanggat hindi mo ginagalaw yan, paganda ng paganda yan. So ngayon pupunta na ng Dubai to. So wala na, mag-alaga sa'yo. Magaling naman yung mag-aalaga. Dati ring hobbies ng carnivorous plant, tsaka nagka-hydroponics rin. Ganda na ito, ang laki na King Henry, nag-iisang King Henry ko. So nadiligan na nga ito kasi late ako nung makiat dahil meron akong appointment sa online. So ayan, nadiligan na ni Mrs. So wala na tayong gagawin dito, siguro sa ilalim, hindi ko alam kung diniligan niya na rin, tatanong na lang natin mamaya. So ang mga media natin dito ay pure sphagnumos. Tapos sa mga planter na malalaki ay sphagnumos and perlite. So ano pa yung ibang pwede nyong gawin para mas sabihin natin mas mapaganda nyo yung halaman nyo? Yung pagpapakulo ng media. Kung may mga media kayo na sa tingin nyo ay hindi na ganun kaganda, no? Kasi hindi naman tayo lahat may access sa live sphagnumos. Pwede nyong gawin dyan ay pakuluan. Ginagawa namin yung dati at wala, you cannot get hindi kayo pwede magkamali kasi mag-English ba. Wag na kayo hindi kayo magkakamali na pagka pinakuluan nyo yung media. Siyempre, pag pinakuluan nyo, kailangan yung palamigin uli yun, di ba? So, siyempre, no, kung tingnan nyo rin yung TDS meter kung kamusta. No? So, tingnan nyo kung okay pa. No? Kung hindi, hugasan nyo ng low minerals hanggat bumaba.
kamusta kaya yung TDS reading ng ating mga water dito. Ito yung ginamit kanina. Tingnan natin kung ano yung water na pinandilig ni Mrs. Yan. Yan, TDS 6. Yan, mababa na yan. Kahit na puro parang, yan o, tingnan nyo. Puro lumot yan. 6 lang. Kaya dun sa may mga malalaking setup, bumili na kayo ng RO system. No, so umpisa medyo mataas yan yung reading, pero bababa ng bababa. So pagdating naman sa mga media, ang gagawin nyo lang yun, pipigaan nyo, no? Tapos measure nyo yung water na lalabas dun sa pinigaan, using yung kaninang ginamit natin, TDS meter. Kung mababa na, edi okay na. Kung mataas, edi banlawan nyo pa uli ng reverse osmosis water or distilled or any low ppm water. At nakikita nyo, mabilis lang magpababa ng TDS reading ng mga media. Mabilis lang makapagpababa yan. Yung iba, or kami rin ginagawa namin dati para makatipid sa low minerals na tubig, ang ginagawa namin ay hugasan muna namin ng halimbawa tap water, no, yung media. After namin i-wash ng tap water, tsaka namin babanlawan ng low minerals like yung RO water, no, kasi minsan yung mga tubig natin ay matataas, nasa 250, no, tapos yung tap water ganoon din, no. So pababa ng pababa, no. Alam nyo ba, dati gumagamit ako ng deep well panghugas, no, pero hindi ko ina-advise sa inyo yon dahil nung ginagamitan namin ng tap water, yung aming mga media, no, ay gusto ko lang magkaroon ng trace minerals yung aking media, no. Tapos hugasan ko yun ng tap water, no, magiging 250 yung mineral level niya. At after nun, hugasan ko naman ng RO water, no. So anong mangyayari? So hanggat bumaba ng less than 70 parts ppm yung reading or TDS reading, no. So pagka mababa na, ayan, pwede na namin gamitin, no? So may dinagdag kami dun sa steps na yon, no. Kapag nakatanim na yung mga halaman, bubugahan namin ng 6 ppm, no, na RO. Another hugas yon para mahugasan yung halaman, plus mahugasan rin yung kabuuan ng planter o yung paso na aming gagamitin. Usually kasi pinatanim namin yan sa mga ganito, sa mga trays, kasi aerated, may mga butas. So nanghugasan sila ng maayos. So wag kayong gagamit ng tubig sa aquarium. Na may gumawa nito, wala pang ilang araw, tsugi yung halaman niya, no. So ang gumawa nun yung kasambahay nung may-ari. Kasi nagbakasyon siya, sabi niya, diligan mo, ito yung para sa aquarium, ito yung para sa carnivorous plant. Napagbaliktad nung kasambahay. So ayun yung nangyari. So iiwasan natin na malagyan ng high minerals na tubig yung ating mga halaman. So gamit kayo ng TDS meter. Alam ba yung TDS meter na yan, wala pang 100 yan dati. Ngayon siguro nasa 150 more or less. So may battery na yan, hindi kayo mamumroblema, matagal yung buhay ng battery niyan, abutin ng taon, no. So pakahalaga ng low mineral na media, no, ganun rin syempre ng tubig at yung iba pang mga kailangan. So pero itong video na to ay para sa media na rin. So ano ba yung iba pang mga media na mas mura kaysa sa sphagnum moss? Isa pa ay yung paggamit ng coco peat. Paano gamitin yung coco peat? Maraming paraan, no, para ma-prepare nyo yung coco peat para maging media ng inyo pong mga halaman, no. Ginagamit namin yung media sa mga repentes. Ayan, so ito ano yan, coco peat yan. So coco peat rin. Pero wala nang halaman yan, ay lipat na. So tingnan nyo kung gaano kaganda yung coco peat. Ayan, o, haba na yan. Ito yan. Ito yung na yan. So from one plant naging 1, 2,
3, 4, 5. Ayan, limang malalaking growth. No? So, maganda yung coco peat sa mga plants natin. No? At ito ay nakakatulong kasi kahit na may konting minerals yan, mas tumutulong yan sa mga nutrients para mas maganda lumaki. No? So, una, ang gagawin nyo sa unang way na para magamit nyo yung coco peat, yung iba, pinapaarawan yan at pinauulanan pagka panahon ng tag-ulan. No? So, para mawash na mawash. No? So, pwede niyang gamitin after ng mga ilang linggo, ilang buwan, no? Kapag laging na naulanan at naarawan. Kasi nababa yung minerals niya at nagiging acceptable na sa mga carnivorous plant. No? Yung isa na mas sigurado ay yung pakukuluan nyo. No? Pag kinakuluan nyo yan, mamamatay yung mga damo-damo, mga buto ng damo na pwedeng tumubo at iba pang mga critters na nandoon sa media. So pag ginamit nyo, sterile. So maayos, maganda. So pangalawa ay huhugasan nyo hanggat bumaba yung minerals. Kapag napababa nyo na, pwede na yung kahit sa mga Venus flytrap. Ayan yung mga media na ginagamit dati ng mga legendary, ng mga nag-aalaga na mas magagaling pa sa atin, na ngayon ay hayahay na. relax na lang. Iba naman nasa na mahinga na. No? So alam nyo, ayun yung isa sa paraan para pababain yung minerals, no? Pakuluan at hugasan. At dati gumagamit rin kami niyan, tapos nalagyan pa namin yan ng CHR, carbonized carbonized ricer, carbonized ricer, CRH pala. Carbonized ricer. Ang carbonized ricer talagang napakataas ng minerals niyan, pero kapag napakuluan nyo, ayan, tapos nahugasan nyo, bumababa rin. At ginagamit rin namin yan sa mga Nepenthes and Venus flytrap. Huwag nyong gagamitin kapag mataas pa yung minerals kasi wala pang ilang oras o ilang araw, patay na yung halaman niya. So delikado kapag baguhan pa lang. Pero kapag na-experience nyo na dati, nagamit nyo na yung media na yan, pasasalamatan nyo ako kasi napakabilis yan mag-acclimate. Yung mga 3 buwan mo or ilang buwan na bago mo acclimate ng mga plants, linggo lang ang bibilangin, acclimated na, di ba? Ang ganda. So ayun yung mga ginagamit namin dati nung panahon ng pandemic, na 3 linggo bago dumating yung halaman, at pagdating 1, 2, 3 rhizome na lang yung titira. Pero pag ginamitan ng ganong media, no, napakaganda nung kinakalabasan. No, so kaya yung sikmura mo hindi nababaliktad kapag dumadating ng ilang rhizome na lang. No, kasi alam mo kung ano yung mga pwede mong gawin once dumating na ganun yung condition. Kung matatandaan nyo, di ba? Dumating itong panel trap na hindi ganun kaganda yung lagay. O ngayon naka-open na karamihan ng traps niya, hindi pa ganun ka-open, hindi pa ganun kakulay, lalo na yung mga lashes, hinihintay ko pang mag-pink yung lashes niyan. Pero ngayon, yun, ang ganda na. Diba? Lalo na pagka lumaki pa yan at nag-pink yung mga lashes, napakaganda niya. Ito yung kanyang special traits. So ganda ng mga traps. May mga parang Korean melody shark na na tindig, pero kakaiba, parang panel trap. So yun yung mga media na ginagamit natin. Pagdating sa perlite pala, minsan mahirap maghanap ng perlite at mahal. Pero may nabibilan tayong murang perlite. Bili lang kayo sa sa Great Deals Agri Supply, no. Sa silang yun naka-base, pero nagsiship naman sila nationwide. Pero kausapin nyo kung paano. Meron sila sa page nila na link para sa kanilang WhatsApp, no. Doon nyo na lang sila kontakin. Hindi kami affiliated, no. Doon lang kami nabili, no. Doon kami nag-sponsor na para i-promote sila. So ayan, ito yung mga perlite, no, na galing sa kanila, no. At ngayon alam ko ang presyo ng perlite nila around 1,400 mahigit. Ayan, may mga time na nagsisale sila, mas mura.
So taon na yun nandito, hanggang ngayon nagagamit ko pa. Ilang sako kasi binibili ko pag nabili ako doon, kasi pag pa isang sako talo ka sa shipping fee. No, kaya maganda mga ilang sako. Kung small grower ka lang, hobbyist ganyan, bili ka na lang ng mga 100 so let's say mga 7 liters, kasi per liter siya yung pagbili niyan. No, yung 7 liters na yun, marami ka na may ilalagay doon. Siguro magagamit mo na yon sa mga 30 to 40 pots planter. Depende na lang kung gaano kalaki yung mga paso mo. Ayan. So, ayan, hindi ko na patatagal ito. Haba na pala na ito. Pagdating lang sa media. Ayan. So, ayun yung mga gamitin nyo. Kapag umaasim na yung media nyo, i-flushing nyo lang. Paano yung flushing? Didiligan nyo lang. Gamit yung low minerals. Ayan. No, kapag may peste naman, yung pagbababad, o kung pwede nyo tanggalin yung plants, pakuluan nyo uli yung media. Kung wala kayong pambili or access sa bagong media, gamitin nyo uli yung old media basta't nahugasan at napakuluan. Habang pinapakuluan nyo yung media at pinapalamig, pwede nyo namang ilagay muna yan sa sa water, so kung yun pwede nyo i-submerge kung may peste, at para matanggal rin yung mga peste sa inyong media. Pero alam nyo ba, itong mga halaman ko hindi ko na ina-uproot, sinasubmerge ko kasama yung plants para mamatay yung peste. At kung may peste sa plants, madamay na rin. Mangyayari lang sa plant nyo pag ginawa nyo yan, magiging inactive yung traps for a while. Pero pag lumabas na yung mga bagong growth, maganda na ulit. So yun lang, God bless and bye bye.